Good morning! Welcome back to our channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay i-propagate natin itong Black Prince rubber tree. Kasi ito, napakabagal lumaki talaga. Sa totoo lang, mahigit 2 taon na sa akin ito. Kasi naghintay muna ako na mura siya. Kasi kung natatandaan natin, 2020, napakamahal pa ang mga rubber trees. Kaya ang meron lang ako yung lemon lime at saka yung burgundy. Itong Black Prince, isa ito noon sa pinakamahal. Kaya, kung bago lang ito na meron ako. At saka iisa siya. Pero, para maparami natin, ay gagawin natin, i-markot natin para magkaroon ng bagong sanga. Kasi, sa napapansin ko, hindi siya nagsasanga. Hindi kagaya nung mga burgundy na pag ganito na kalaki, may umuusbong na sanga dito sa gilid. Pero itong Black Prince, mukhang mabagal siya talagang lumaki at hindi rin siya basta nagkakaroon ng sanga. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo sa ating channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang isi-share ko lang naman sa inyo ngayon ay ang aking mga experience sa paghahalaman, kagaya ng pag-aalaga ko sa mga rubber trees. At napakarami ko ng rubber trees ngayon dahil masipag lang naman akong mag-propagate. Kaya sari-sari na rin ang mga collection ko nito. So, itong Black Prince lang na ito ay iisa lang na puno na ito ang meron ako. Kaya hopefully naman ay mabubuhay ito dahil tapos na yung sobrang tag-ulan at saka sobrang malakas ang hangin. Kaya ito, uumpisahan na natin. Ang kakailanganin pala natin ay itong plastic ng yelo. Ito. Tapos, yung lupa o kaya garden soil. Pwede rin loam soil kung wala kayo masyadong lupa sa inyong lugar. Gaya ng mga nakatira sa condo, mahirap makakuha yun ng garden soil, diba? Kundi mga loam soil na nabibili natin sa ating mga paboritong garden center. Ayun. Kaya ito, mag-practice muna tayo at malagkit ang dagta nito. Ayun, kung napapansin ninyo, nung nung bagong taon, yung corona ng aking pineapple, inilapag ko dito. Tingin ko mabubuhay ito, kaya ayan. Nanghinayang lang ako at naawa akong itapon siya. Ito, umpisahan na natin. Dito kasi sa pinagtubuan ng dahon, o kaya node kung tinatawag, plant node, dito kasi tutubo yung kanyang ugat. Kaya, kailangan tanggalin natin ng isa o dalawang dahon. I-sacrifice natin. Ayan, magtira lang tayo ng limang dahon para dito sa baba, maiiwan sa baba. Okay. Tanggalin natin itong 2 dahon para, ayan, ayun, kung napapansin niyo, meron itong dagta. Yung mga ibang napapanood natin, ito ay pinopropagate nila. Kaya itatry ni Lola ngayon dahil hindi ko pa yung natatry. Tignan lang natin. Tapos, maglagay din tayo ng date kung kailan natin i-propagate. Kasi usually sa aking mga rubber plant na na-propagate na 1.5 to 2 months ay punong-puno na ng ugat yung ating plastic o kitang-kita na natin na lumalabas yung ugat. So, itry natin ngayon na kung gaano din katagal itong rubber plant na Black Prince. Ayan. Kaya, ito, umpisahan na natin. Babalatan natin dito kung nasaan yung tinanggalan natin ng dahon. Ingatan natin na maputol.
Huwag masyadong madiin, kailangan yung balat lang niya talaga ang mahiwa natin. Yan. Iikutan natin ng ganito. Okay? Ayun, pag nahiwa na natin, na napaikutan, babalatan na natin gamit ang cutter. Ako, sandali lang man, medyo madilim. Ayun, nakita ko na kaya. Ito na, apat na ang mata ng inyong lola. Pero, mahina pa rin ang paningin. Balatan din natin mabuti. Ingatan natin na tuloy-tuloy yung ating pagtanggal ng balat, ha? Ay, sugar. At medyo matalas ang ating ang ating cutter, kaya ingat-ingat tayo. Background music, yung mga naririnig ninyo o naririnig nyo na tunog tubig, totoo yun kasi meron akong mini falls dyan sa gilid ng stairs, pakyat dito sa second floor, kaya hindi na tayo maglalagay din ng background kasi tingin ko mas nakaka-relax pa yung tunog ng tubig para sa atin na mga nature lover. Ayan, nabalatan na natin mabuti. Siguraduhin natin na matanggal mabuti yung kanyang balat at malinis na malinis kasi pag hindi natin natanggal mabuti yung kanyang balat ay pwedeng maghil yan at hindi tutubuan ng ugat. Ganyan siya, ganyan kalinis. Ganyan siya nabalatan. Ayan. Yun. Ngayon, gagamit tayo ng panali. Pwede tayo gumamit ng twist tie o kaya, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Comment down below naman kung anong tawag niyo dito. Nakalimutan na ni Lola. Pero mas komportable talaga ako na nagtatali ako o gumagamit ng panaling straw. Yung gaya nung nakukuha natin pag nag-grocery tayo. Yung pinantatali sa box pag nag-grocery tayo. Tapos ito ngayon, hiwaan na natin itong plastic ng yellow na nilagyan natin ng garden soil. Hiwaan natin hanggang sa matakpan niya itong ating binalatan. Parang kulang pa. Madali lang ito kasi makikita naman natin na lalabas na yung mga ugat niya. Okay. Kailangan matakpan natin mabuti yung binalatan natin. Ganito. Takpan natin at kailangan mapaikutan natin siya ng lupa. Okay? Kailangan mapaikutan natin mabuti. Yan. Yung ating nabalatan, kailangan nabalot yan ng lupa.
hindi naman sapat. Pwede pa natin siyang paikutan ng isa pang plastic para hindi malaglag yung lupa habang naghihintay siyang mag-ugat. Pwede natin siyang paikutan ng another plastic o isang plastic labo pa para yung mga lupa na nakapaikot sa kanya ay siguradong hindi malalaglag. Ganyan lang. Pero ngayon, medyo mahangin pa, pwede natin itong lagyan ng stick. Kasi baka mabali pag malakas ang hangin kung saan natin ilalagay. Hindi natin siya kailangan isilong. Kailangan kung saan siya dating nakalagay, ibalik natin doon. Kasi doon siya lumaki at doon din siya nasanay kung saan siya. Kaya huwag natin ilipat kahit na na-propagate natin. Hindi din natin kailangan ilagay sa lilim. At yung pinutol natin na dahon, itry natin i-propagate o water propagation. Tignan lang natin, itry natin kung mag-uugat at tutubo yung sanga. Diba? Malay natin. Okay? At dito natin lagay. Tapos, talian natin ng mas mahinang panali yung ating stick. O yan. Yan. O yan. Tapos na tayo dito sa pag-mark natin ng ating Black Prince rubber tree. O isusunod naman natin ngayon yung ating pag-transplant ng Glorious. Philodendron Glorious. Galing yan sa aking friend. Ayan, ibaba na natin ito. Okay. Ito yung ating i-transplant o i-repat na ating Glorious. Dahil ang liit na ng kanyang paso, naliitan niya na. Galing ito sa aking friend. Bigay niya sa akin. Naiilan lang ang dahon nito nung bigay sa akin. Naparami ko na lang yung dahon niya. Oh, parang may babies pa nga siyang bago eh. Kaya kailangan na natin ilagay sa mas malaking paso. Itong paso na to, pinanggalingan din ng aking halaman na bigay sa akin ng RJ and LJ's Garden. Lumaki na kasi yung halaman na galing dito, kaya inalis ko na. Ayan. Kaya kung matibay pa ang ating paso, hugasan lang natin at itabi natin dahil magagamit din natin sa ating mga halaman. Kaya ito, ilipat na natin para mas mapabilis. Ayan. Coco cubes. Kasi, papasok na naman ang summer. Kaya, coco cubes ang ilalagay natin. Huwag lang masyadong madami. Teka lang, at may electric fan. Kakalat yung ating garden soil. Ayan. Itong ating potting mix ay para sa philodendron talaga ito. Pero dahil ng tag-araw, ay papasok na ang tag-araw pala. Ayun. Ayan. So, ganito lang gagawin natin kasi naka-soft pot siya. Baga, ginagamit lang ito talaga sa garden o kaya sa nursery. Ayan. At ang ganda ng ugat niya o ang healthy. Ayan. Ito kasi pinang-i-indoor ko ito. Kaya hindi ko siya pinalaki masyado. O hindi ko siya inabunuan ng marami. At saka kasi ang mga philodendron, pag ginamitan natin ito ng slow release na abono, lalo na kung yung Osmocote, every 3 months lang yun. Kaya madalang nga naman talaga.
Madali lang. Ito na. Ay. Hindi muna natin siya paparamiin kahit na marami na siyang babies. Yan. Nag-barter lang kami nito sa aking friend. Binigyan ko siya ng Campos Portuanum na philodendron. Ako naman, binigyan niya ako ng Glorious. Dahil Glorious, wala pa sa akin. Glorioso, meron na ako. At napadami ko na din. Sobrang mahal pa nga nung nabili ko yun, pero okay lang. Dahil naparami ko na, nabawi ko na kasi nabenta ko na rin yung mga na-propagate ko. Kaya yan, ganun lang naman. Namumuhunan tayo sa halaman, pero nakikipag-barter tayo sa ating mga friends kung anong meron tayo na wala sila at may na-propagate tayo. Yun, iba-barter natin para kumpleto ang ating collection. Ganun lang ang sekreto. Diba? Pag hindi tayo sobrang daming pambili. Ayan, tapos na tayo sa ating transplant at pagre-repat ng ating Glorious philodendron. Ayan. So maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo at may natutunan din kayo. At huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat ulit and happy planting. Bye-bye!